Yo, what's up mga Lods? Long time no upload. Mukhang interesado kayo magkaroon ng YTX o baka meron na kayong bagong YTX 125. So sa video na to, pag-usapan natin kung ano yung mga bagay na dapat nyong malaman kapag nagmamay-ari na kayo ng YTX 125. Sa totoo lang, may mga natural na sakit si YTX. Pero syempre, madali lang naman yan solusyonan. So huwag kayong mag-skip, sabihin ko sa inyo kung ano yun. Kung bago lang po kayo sa channel na to, ako nga pala yung Budget Biyahero. Gumagawa ko ng mga video tungkol kay YTX 125 at syempre, mga long ride kasama ng motor na to. So tara, simulan na natin i-discuss. Kapag meron na kayong YTX 125, ngayong may-ari na kayo ng YTX 125, ang unang-una nyong gagawin ay magbasa kayo ng manual. Lahat ng mga information na kailangan nyo, nasa manual lahat naman yan. Kung ano yung gas type, kung ano yung model, kung paano mo siya gamitin ng solo, o kung ano man yung mga information na needed nyo, nandito naman talaga lahat yan. So once nabasa nyo na yung manual, yung pati yung maintenance, yung first maintenance, nandyan din naman yan sa manual. Kung paano magpalit, kung ano yung mga dapat nyong tignan, actually nasa manual naman lahat. So next natin yung warranty ng YTX natin. So mostly kasi ang warranty ng YTX natin ay nasa 1 taon. Siguro naman diniscuss sa inyo yan. So wala kayong gagalawin na wiring kasi baka ma-void yan. Ewan ko kung diniscuss sa inyo pero mas maganda kung na-i-discuss sa inyo. Then bago ilabas, siguraduhin nyo na naitanong nyo sa mekaniko kung ito ba ay newly oil change. Kasi minsan yung oil na stock na ginamit doon sa motor ay luma na nakalagay. Pero ang alam ko kasi, pagkakatanda ko kasi, bago ibigay sa akin, bagong change oil. So, siguro naman standard yun. Pero mas maganda kung makasigurado kayo. Tanungin nyo doon sa mekaniko ng kasa. Tapos, speaking of oil na gagamitin nyo, ano bang brand yung gagamitin natin pang change oil dito? O anong brand ng engine oil? Well, for starters, I guess siguro dumikit muna kayo sa recommended niya, which is yung Yamalube. Then siguro after, pag medyo confident na kayo, pwede na kayo mag-experiment. Nasa sa inyo naman yan. Kung ako tatanungin nyo, naging okay ako sa 1040 na AX7 ni Shell. Naging okay ako doon. Pero nasa user naman talaga yan. Minsan kasi, ginagawa ko siya yung performance, Yamalube performance. Matining siya sa long ride. Pero pag yung sa mga short ride, medyo kailangan mo pang painitin. So, depende sa inyo yan. Pero for now, na bago pa lang sa inyo, gumamit muna kayo ng kung ano may recommended, which is yung Yamalube. It's either B or P. Or B. B. Oo, B. Ang tanong, lahat ba pwedeng gamitin na pang change oil? Siyempre, hindi. Na requirements din ng YTX 125. So, hindi siya pwede yun sa, kunwari, gagamitin mo yung pang change oil na pang scooter o automatic. Hindi pwede yun. Kasi iba yung composition nun sa composition na kailangan ni YTX. So, nasa manual naman yan actually. Kapag bago kayong owner ni YTX, mapapansin nyo, lumalagatik yung harapan tsaka yung likod. So, pag pumipreno kayo, tak, 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 may gumaganon. May solusyon naman doon. Ang solusyon, wala. Paano wala? I mean, hahayaan nyo lang siya. Yun ang solusyon doon. Mawawala din yun kinabukasan or pagkatapos ng mga ilang araw na paggamit nyo. Yung iba kasi, masyado nilang kinakalikot or masyado silang nawo-worry doon sa lumalagatik na yun. Pinapagalaw nila sa mekaniko. Sabi, ball bearing daw. So after ipagawa yung ball bearing, bumalik din. E di sayang yung ginawa din ng mekaniko kasi bumabalik din naman. So kapag hinayaan nyo naman siya, mga after a few days, kapag nagamit nyo na siya na nagamit, mawawala din. So pag may lumagatik, hayaan nyo lang. Normal lang yun. Karamihan ng mga YTX user, naranasan yun. So, next naman natin ay gas tank cap. Since bago na kayong may-ari, dapat malaman nyo to. Dapat natin saglit. Ito mga Lods, So, dapat nyong malaman na ito ay may chance na pasukan ng tubig. Hindi naman sa yung normal na ulan, hindi naman papasukan ng tubig yun. Pero, kapag yung tubig ay direktang bumabagsak dito, papasukan at papasukan yan. Naranasan ko yan nung pinarada ko tong motor ko sa bahay ng pinsan ko, tapos yung alulod, direktang nakasahod dito sa gas tank cap. Kinabukasan, hindi ko mapaandar, tapos yung pala, napasukan lang ng tubig yung tangke. So, ginawa namin, drainain namin, tapos ayun, merong tubig sa loob. So, meron naman diskarte na kung wala ka talagang garahe at feeling mo natitreten ka, ang gagawin mo, bubuksan mo siya, then lagyan mo siya ng plastic, saka sarado mo ulit. Wala kasi plastic kaya hindi ko ba sample Pero yun lang, pwede mo na, yung parang bote tapos niligyan mo plastic para hindi Yun, ganun yung ginagawa ko. Or minsan, lagyan ko na lang siya ng plastic. Yung dating yung garahe ko ay wala pang bubong, yun yung ginagawa ko. So, hindi naman siya napasukan ng tubig. Since may-ari na kayo ni YTX, kailangan yung malaman kung ano ang sakit ni YTX. Ang unang sakit niya, actually dalawa pero ito yung aabangan nyo. Ang unang sakit nito ni YTX ay nagwo-wild siya kapag naliko sa kaliwa or namamatay kapag sa
kanan. Depende yon, minsan baliktad. Minsan, ang naranasan kong sakit ay yung namamatay. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Darating ang araw, na sana huwag naman, pero parang karamihan yata sa naka-YTX user, naging problema to. Sample lang ha. So darating ang araw na kapag nilugo mo sa kaliwa, ganun siya. At kapag nilagay mo naman sa kanan, namamatay. Anong dahilan nun? Pag yun naranasan nyo, ito lang naman yung solusyon doon. Pakita ko sa inyo. Ang YTX 125 kasi natin ay may choke. Alam nyo naman siguro yon, may choke, tsaka syempre may throttle. So ang kable ng throttle, pakita ko sa inyo. So yung kable ng throttle niya, ito, may pagkakataon na nahihila. Yun lang yung problema niya. Pare, itong choke. Ito yung choke kasi, dinisable ko na. Kung papansinin nyo yun sa akin, yung choke ko, wala na. Wala na akong choke. Yan. Yan, yung choke na yan, itong part na to. Dapat merong ano dyan, wire. So, kapag nahihila siya, ang nangyayari sa choke, namamatay. Ganon din yun sa throttle. Kapag nahihila yung throttle cable, nag-go-wild. So, ang solution doon, magpapalit kayo ng throttle cable o kaya i-adjust nyo lang yung throttle cable. Ganun lang kadali. Sakit niya talaga yung parang factory default, parang ganon. Yun lang yung gagawin nyo. Ayusin nyo lang siya dito sa throttle cable, kung saan man yan. Tapos tingnan nyo na lang sa YTX nyo. Then, kung gusto nyo, katulad ko, dinisable ko yung choke. Pero, nagtira pa ako ng konti. Paano ba? Asa ba? Ayun. So, para, just in case na kailangan kong gamitin, I don't know kung magagamit ko pa. 4 years na, hindi ko pa nagagamit. Magamit ko. So, ang ano lang doon, pagdating lang sa choke, medyo magiging open yung choke, yung anuhan ng choke mo. So, kailangan mo din lagyan ng protection para hindi mapasukan ng tubig kasi diretso yun sa carburetor. So, para sa akin, ilagyan nyo lang ng konting protection. Yung iba nilalagyan ng plug and play. Pero yun nga, kapag naranasan nyo na yung sakit ng YTX 125 na nag-go wild, o kaya namamatay kapag lumiliko yung manibela, doon lang sa dalawang yun. It's either throttle o choke. Yun, ito, dagdag kaalaman lang. Bungad na bungad pa lang naman ng manual natin, makikita nyo na to. Sa akin, dahil solo ko siyang ginagamit, single ko siyang ginagamit, hindi ko na kailangan yung isang shock. Ayan. Hindi ko na ginagamit yung isang shock. So, dapat ganito yung pagkakatanggal nyo sa shock nyo. Hindi pwedeng yung pa-X kasi bababa yan. Tsaka baka mas delikado kasi baka minsan maglagay kayo ng mabigat, bumaba, sumayad yung gulong. Delikado yun. So, dapat ganito. May video tayo dyan. Actually, sinama ko yung mga bagay na kailangan yung i-avoid. Kapag meron na kayong YTX 125, click nyo na lang yung link sa taas. Yan. So, dapat yung choke natin kapag solo, ganito. So, yung iba napapansin ko, 4. Hindi ko alam kung bakit hindi nila tatanggal yung isa. Siguro, naglalagay sila ng napakabigat doon. I don't know. Pero yung ganito, sapat na to para sa single. Sorry. Para sa single use. Ayun, since YTX user ka na din, dapat alam mo kung ano yung gasolina para kay YTX. Pinag-usapan na natin yan sa video natin dito. Pwede nyo i-click dito. Ang gasolina para kay YTX ay premium. Maraming kasi nakalagay doon sa manual natin ay unleaded, pero kung babasahin nyo pa siya, may nakalagay doon, dapat 95 plus octane. So, ang gasolina dapat natin ay premium. Nakalagay kasi doon regular unleaded. Lahat naman ng gasolina unleaded na. Pero, ang dapat na para sa atin, based sa manual, ay 95 octane, which is premium. So, ito pa, no? Yung iba kasi napapansin ko nagtatanong about dito. Siguro sa mga YTX user, baka mapansin nyo, yung eto. Kita nyo? Maalog. Ayan. Wag nyong galawin yan. Hayaan nyo lang na maalog. Kasi yan na-absorb niya yung tagtag. So, kapag finix nyo yan masyado, or kapag inayos nyo siya tapos finix nyo, ang mangyayari dyan, lagi masisira yung bulb. Meron nang nakaranas niya na ginawa niya, finix niya, na hindi gumagalaw to. Pero may purpose yan kung bakit magalaw to. Hayaan nyo lang na magalaw para yung shock o yung tagtag hindi masyadong nakaka-damage dun sa lalagyanan ng bulb. So, yung isa, finix niya, tapos anong nangyari, palaging napupundihan ng ilaw. So, ako naman, sa loob ng 4 na taon, hanggang ngayon, hindi ko inaayos to, hindi ko siya pinifix. Okay pa naman. Hindi pa ako na anuhan ng ilaw dito. Hindi ko pa napapalitan tong bulb. So, next tayo. Actually, dito nabuo yung idea ng motovlog
Binilikan ko lang since nung nakaraan kasi di ako nakapag-upload kasi medyo may hinaharap tayong problema. Kahit paano naka-recover naman. Yan, tuloy-tuloy tayo. Pasensya na kung hindi ako masyado nakapag-upload tsaka hindi ako nagko-comment kasi ayun, medyo may problema tayo. Pero from now on, yan, makakapag-reply na ako sa inyo. Si Sir G-Ride, boss, sorry. Nalipat na ako ng Bulacan eh. Hindi ko na mabigay sa'yo yung ano. Tinext kita dun sa number na binigay mo. Kaso, walang sumasagot. Ayun, naiwan ko dun yung mga used oil. Sorry. hindi ko na ano yung pangako ko sa'yo. Hindi ko natupad yung pangako ko sa'yo. Pero maganda naman dito, nasa Bulacan na ako. So yung mga content natin, sigurado, malapit sa Bulacan, DRT, ayan, Nueva Ecija, tuloy-tuloy yan. So next natin mga lods, ano? Ito, napaka-importante nito. Lahat naman yata siguro ng carburetor type ng motor, sakit to. Pero ito yung pangalawang sakit ni YTX na napansin ko. Pero buti na lang, hindi ko to naranasan. Since bagong user kayo ni YTX, dapat nyo tong tandaan, ano? Kapag hindi nyo ginagamit si YTX, wag nyong iiwan na nakaganyan. Lalo na kapag full tank. Wag nyong iiwan na nakaganyan. Dapat palaging nakasara. Yan. Kailangan palaging nakasara. Kasi, ang magiging problema nyo dyan, kapag hindi nyo siya naisara, mag-overflow. Ibig sabihin, may makikita kayong gas na tumutulo dun sa ilalim. So, ang hirap na ayusin nun. Ang dami ko nakita sa forum, sa Facebook, sa mga Facebook group na tanong sila ng tanong kung anong solution. Pero, ayun, nahihirapan sila kasi may nasira na dun sa lock or sa carbs na mismo yung problema. Alam mo yung simpleng solusyon lang. Pero kapag hindi mo nagawa, masakit sa ulo. So, yun. Tandaan nyo lagi ito, ano? Kailangan lagi siyang nakasara. Lalo na kapag mabigat yung tangke nyo at punong-puno. Fortunately, sa part ko, hindi ko siya naranasan kasi nabasa ko siya sa manual, kaya mahalaga pagbabasa ng manual, mga lods. Nabasa ko siya sa manual, tapos lagi ko siya sinasara. Hanggang ngayon, wala akong overflow. Yan, sarado nyo lagi. Huwag ganyan. Kailangan nakaganyan. So, ito, no? Ito yung napansin ko sa mga bagong YTX user or sa mga ilang taon pa lang nagmamayari ng YTX. Napapansin ko, wala pang 1 taon, 2 taon, 3 taon, o 4 na taon, chini-tune up na nila yung mga motor. Yun yung parang problema kasi i-tune up mo lang naman si YTX kapag mahina na yung performance niya. So may napansin ako, 8 months pa lang, 1 year pa lang, nag-tune up niya. Comment nyo nga kung tama ba yun. Hindi ko alam kasi para sa akin, ang tune-up kasi, bubuksan niya yung makina. Tapos, syempre, i-recalibrate. Pati yung kung ano naman dito, i-recalibrate. Gagalawin yung kung ano-ano. Sa akin, may mga napapansin ako na 8 years, 10 years, 15 years, wala pang, hindi pa tune up. Kasi yung hatak ng mga motor nila, ganun pa din. Meron ako nababasa din na nung tune up nila, nag-iba na yung takbo. So, I think, okay basta-basta mag-tune up kung wala namang performance issue si YTX 125. Kasi bubuksan niya yung makina mo Alam niyo naman, pag binuksan ng makina, di ba? Hindi natin alam kung ano yung pwede pang ma-adjust dyan. So, mag-tune up lang kayo kapag may performance issue. Hindi dahil sa parang gusto nyo lang yung maintenance. Ganun. So yun lang mga lods, ano? Si YTX ay napakadali lang ayusin. Simple mechanics pero reliable. Totoo lang. So kaya gustong gusto ko to as a person na matipid. Parang gusto ko sulit lahat ng binibili ko. Sulit to sulit yung bili ko dito. Less maintenance, hindi naman ganun kamahal. Basta ginagawa mo lang yung tama, yung bagay para sa motor na to, hindi ka magkakaproblema. Ang dami ko ng adventures kasama to. Well, sometimes napaplatan tayo pero bihira lang. Pero sobrang reliable ng motor na to kahit saan. Nakapunta na tayo ng Bicol, nakapunta na tayo ng Norte. Ayan, nakapunta na tayo kung saan-saan, sa Tanay. Hindi pa ako binigo ng motor na to. So, sa mga veterans natin dyan, lalo na sa mga matagal nang may YTX 125, share nyo naman yung knowledge nyo. And sa mga bagong may unit ng YTX 125 na may problema, mag-comment kayo sa baba. Try ko sagutin hanggat kaya ko, hanggat may knowledge ako. And suggest ko sa inyo, ano din kayo sa Facebook. Sali kayo sa mga Facebook group. Doon, pwede kayo magtanong. And nga pala, may dinedevelop tayong gusto kong sabihin sa inyo na meron tayong dinedevelop na pyesa ni YTX. Re-reveal ko na lang once na maging okay na sa logistic or sa manufacturing. Pero yun, excited na ako i-share sa inyo and sana magustuhan nyo yung pyesa na to. So, simple, reliable, welcome to the club, mga bagong YTX 125 user. So, huwag nyo din pong kalimutan mag-subscribe, like, or share nyo po yung video na to. Yan, yun lang naman ang needed ko. Napakalaking tulong na po niyan sa channel para tuloy-tuloy tayo gumawa ng video. Yun, balik na tayo ng Bulacan. Maraming salamat sa inyo sa paghihintay. Sa mga nagko-comment dyan, pasensya na po. Hindi ako nakasagot ng mga ilang araw. Dahil nag-ayos ako, naglipat. Balik tayo Bulacan. Ganda dito sa DRT talaga. Kita-kits tayo sa next video. Binabati ko nga pala si Jandel. Yan, nakita ko habang kumakain ako ng lugaw, tinapik ako. And ayun, dito lang ako sa Bulacan. Magkita-kita lang tayo dito.
Bye!